Hi guys, for today's vlog, so napakaraming nagtatanong neto sa comment, ano daw ba ang ibig sabihin ng restructuring sa loan default sa tabi? Paano ito gumagana at ano ang kaugnayan ni LTSAM dito? Kabayan, dandahanin nating i-breakdown ito. Una, ang konsepto ng restructuring at pangalawa, ang totoong relasyon ni LTSAM sa mga lending platform tulad ng tabi. Una, ano ba talaga ang restructuring pagdating sa utang? Sa pangkalahatan, ang restructuring ho ay ang proseso ng pag-renegotiate ng loan terms mo sa creditor. Hindi mo binabago ang katotohanan ng may utang ka, kundi binabago nyo ho kung paano at kailan kayo magbabayad. Kadalasan, kasama dito ang pagbabago ng payment schedule mo. Halimbawa, mula sa buong halaga sa loob ng isang buwan lang tungo sa mas maliit na installment sa mas mahabang panahon para mas manageable sa iyo habang nasa kahirapan ka sa pananalapi. Pwede rin itong maging debt consolidation kung saan pinagsama-samang maraming utang mo sa isang mas simple at mas mababa ang interest na arrangement. Sa pangalawa tayo, paano ito gumagana specifically sa tabi? Base sa mismong structure ng tabi bilang BNPL platform or buy now pay later. Ang bawat purchase mo ay isang hiwalay na installment plan. Kaya kapag nag-default ka, ang restructuring ay maaaring mangangahulugan ng pag-extend ng due date ng specific na order. Pagbabago ng bilang ng installments. Halimbawa, mula 4 na hulugan tungo sa 6 or 8 months para sa mas maliit na bayad. O pag-consolidate ng maraming overdue order sa iisang bagong payment plan na mas madali mong masusundan. Kung lahat yun overdue na, pagsasama-samahin na ho yun para doon na po kayo magbabayad ng mas maliit pero mas mahabang panahon. So, yun siya. Importante din malaman ninyo, base sa napag-usapan natin dati, kapag nag-overdue ka na sa tabi, nakablock ka munang gumawa ng bagong purchase hanggat hindi mo na-settle o na-restructure ang existing overdue mo. Makikita mo naman yan sa tabi app mo. So, pangatlo, ngayon, ano ang totoong papel ni LTSAM dito? Importante kong linawin ito kasi baka nagugulat kayo, may mga email, text, or call kayo. Wala akong nakitang malinaw at direktang opisyal na kumpirmasyon ni LTSAM na si LTSAM mismo ay partner ng tabi specifically. Pero base sa opisyal na paglalarawan ni LTSAM sa sarili nila, sila ay isang tech-enabled na debt collection platform na ginagamit ho ng mga financial institution sa UAE. Kasama na mga bangko, mga lending companies at posibleng BNPL platforms kapag ang isang account ay hindi na na-resolve sa pamamagitan ng internal na efforts ng original na company tulad ng tabi. Pag hindi na po na-resolve nila ang problema sa inyo. So, malinaw sa kanilang sariling marketing na ang layunin ho nila netong LTSAM ay kumuha po ng buong collection process kasama na ang first reminders mula sa original na lender at gawing mas smooth po ang experience sa halip na aggressive o traditional na collection tactics. Pang-apat, paano ito nakalink sa restructuring specifically po? Ayon po mismo sa sinabi ni LTSAM, isa sa kanilang role ay ang pagiging impartial mediator para makipag-negotiate ng repayment plan sa pagitan ng creditor at borrower. Kapag nagkaroon ng hirap sa unang pag-uusap, ibig sabihin kung ang account mo sa tabi man o sa ibang lending company yan, ay na-refer na kay LTSAM dahil matagal ng overdue. Isa sa mga pwede nilang i-alok sa'yo ay ang negotiated at mas madaling arrangement. Sa halip na basta pilitin kang magbayad ng buong halaga agad. Okay? Sa panlima, anong dapat mong gawin kung nag-default ka na sa tabi at kailangan mo na ng restructuring? Una, direktang kausapin mo ng tabi, customer support, sa help@tabi.ai o sa kanilang hotline na 800-111-09999 at hilingin ng malinaw ang restructuring o payment plan options bago pa man umabot sa punto ng pag-repair sa collections agency. Okay?
Kung na-refer na ang account mo sa Eltizam o kahit anong ibang collection partner, huwag itong ikagulat. Sila ay illegitimate na extension ng tabi at ang layunin nila base sa sarili nilang paglalarawan ay ang tulungan kang makahanap ng arrangement na kayang mong sundin. Hindi lang basta pilitin kang magbayad ng buo agad, okay? Sa madaling salita, kabayan, ang restructuring ay hindi dapat ikatakot, kundi isang legitimate na tool para makatulong sa'yo kung nahihirapan kang bayaran ang buong obligasyon mo ng sabay. Piling ko nga talaga mas maliit to kasi merong experience yung tropa ko na nag-restructure, mas lumiit pang interest. So, try nyo po mag-restructure sa mga nag-default na ng matagal sa tabi, okay? Tapos mag-feedback kayo sa akin. So, ang mga collection partners ng mga ganito tulad ng Eltizam ay hindi lang para pilitin ka ha. Bahagi rin ng kanilang layunin ang maghanap ng mas madali at mas sustainable na paraan para masettle mo ang utang mo. So, disclaimer lang mga kabayan, ang impormasyong ito ay base sa opisyal na paglalarawan ng Eltizam sa sarili nila at general practice ng debt restructuring sa UAE. So, hindi ito legal advice ha. Marami tayong bashers dyan. Hindi po kumpirmadong opisyal na partnership statement sa pagitan ng tabi at Eltizam specifically. So, wala pong nakalagay na ganon. Para sa tumpak po na impormasyon tungkol sa restructuring options mo sa tabi, direktahin nyo na lang po ang tabi na itanong or mag-inquire kayo. Okay? Kung meron kayong experience sa restructuring sa tabi o kahit anong ibang platform, good or bad man yan, i-share nyo sa comments. Baka makatulong yon sa iba nating kababayan na parehong sitwasyon mo. At kung gusto nyo po ng mga follow-up video, i-comment nyo lang down below and pwede nyo po kung i-PM. So yun lamang po. Maraming salamat. Please like and share my video.